So, magandang gabi po muli sa inyong lahat at tayo po ay nagkasama-sama na naman. Tayong lahat na nagmamahal sa salita ng Panginoon, tayong lahat na nagnanais na maunawaan ang hiwaga ng kaligtasan na pinagkaloob ng Diyos sa atin at pagmuni-munihin ang kabutihan ng Panginoon sa atin, na tayo ay hinirang niya, ibinilang sa matutuwid, tayo ay nilinis sa lahat ng ating kasalanan at binigyan ng pag-asa sa kinabukasan. At tayo ay ginawa niyang tagapagmana ng kanyang kaharian. Kaya nga, lagi po nating pagmuni-munihan ang mga katotohanan iyan, sapagkat alalahanin po natin mga kapatid, tayo ay mga hentil. Tayo ay outside sa talagang bayan ng Israel. And yet, by God's mercy and compassion, tayo ay tinawag niya sa iisang katawan. Ibinilang niya tayo sa kanyang bayan at tayo ay ginawa niyang tagapagmana ng lahat ng pangako ng Diyos. Kaya nga ang Bible, tayo po ay kinucommand na walk in a worthy manner of His calling. Ang pananampalataya po na atin pong natutunan sa Panginoon ay merong demand. Hindi lamang po yung umaasa tayo sa mga promises ng Diyos, pero hindi tayo tumutugon sa panawagan, sa mataas na panawagan ng kanyang pagkakahirang sa atin. Okay, so sa gabing ito mga kapatid ay ipagpapatuloy po natin yung ating pong pag-aaral about the parables. As a review ng ating mga previous topics, sunod-sunod po natin na pinag-aralan yung mga parables ng Panginoon. The parable of the sower, the parable of the wise and foolish builders, and last week, the parable of 10 virgins, at ngayon ay parable ng tares and wheat. Sa lahat ng parable na to, alam naman natin ang parable is all about the kingdom of God. Na ang ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga talinghagang ito, ay makikita natin kung sino talaga ang totoong tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Sino talaga ang totoong heirs of God, heirs of the promises of God. Okay? So, kaya napaka-importante na pakinggan natin yung mensahe ng Panginoon sa mga parable. In every parable, laging nakalagay yung salitang ang may pandinig ay makinig. Sapagkat ang makakapakinig lang ng totoong mensahe nito ay yung mga taong binuksan ng Espiritu Santo ang kanilang paningin, ang kanilang pandinig, ang kanilang puso. Okay? Okay. So, excuse me po. Excuse me lang po Okay, nakikita niyo po ba yung aking slides? Hello? Nakikita niyo po ba yung aking slides? Amen po, Pastor. Yes po, Pastor. Okay, So ngayon, ang pinag-uusapan po rito sa mga parables ay the heirs of the kingdom of God. So ngayon, at ipinapakita rin dito yung mga false heirs, yung mga huwad na tagapagmana, yung mga nagkiklaim na sila ay kabilang sa kaharian ng Diyos pero hindi naman. So kitang-kita natin yun, yung mga tinatawag na pretenders or counterfeit Christians masquerading as children of God. Tayo kasi, hindi natin nakikita yon. Sa atin, kagawian natin, sa church, lahat, ang alam natin, lahat Christians, ang lahat anak ng Diyos. Pero ang Panginoon, na nakakatalos ng puso't isipan natin, alam niya, siya'y nakakita
ng totoo kung sino talaga yung sa kanya. Kaya nga sa may Bible, paulit-ulit niya sinasabi, nakikilala niya yung talagang kanya at may mga matibay na palatandaan kung sila ay talagang mga anak ng Panginoon. So, as a review, doon sa may parable of the sower, nakita natin doon yung mga iba't ibang klaseng puso na nire-represent ng iba't ibang klaseng lupa. Yung soil na nasa wayside ay talagang totally unbeliever. Outrightly ni-reject niya ang word of God. Pero yung ikalawa, yung sa rocky soil, ay pretenders. Kasi nagpakita siya ng kakisigan ng sigasig nung una. Talagang in-embrace niya yung word of God, tuwang-tuwa pa siya, nagre-rejoice pa siya, pero nung dumating na yung mga pagsubok, ayaw niya nang i-give up. Na tatandaan po natin, sa pananampalatayang ito ay merong demand ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, if anyone wishes to come after me, let him first deny himself. Yan po yung unang-unang demand ng Panginoon. Take up his cross and follow me. May demand ang gospel. Hindi po ito yung one-sided na tulad ng ginagawa ng maraming mga so-called Christians today na ang tingin nila kay God ay para bang bangko or parang ATM na pagkailangan nila lalapit lang sila kay God. Tapos ayaw nila ng responsibility. Ayaw nilang tumugon sa call ng Panginoon. Maraming ako nakilalang ganyang Kristiyano. And I pray, dito sa atin, walang ganon. Tayo ay seryoso sa panawagan ng Panginoon. Gusto nating magkaroon ng assurance sa ating salvation na siya naman talaga nating pinag-uusapan. At kaya ibinigay ng Diyos ang mga parables nito para ikaw mismo, ma-determine mo sa sarili mo. Ikaw nga ba talaga ay kabilang sa mga elect? Ikaw nga ba ay kabilang sa mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos? O kabilang ka doon sa mga huwad na nagde-demand lang kay God pero ayaw niya namang tumugon sa panawagan ng Panginoon? Ang sabi nga natin nakaraan, may mga Kristiyano na ang gusto niya lang sa Panginoon ay Savior, tagapagligtas lang sa kanyang mga pinasok na kaguluhan sa buhay, tagapagligtas sa kanyang utang, tagapagligtas pag may sakit siya. Pero when it comes doon sa Lordship ni Christ, sa demand ng Lordship ni Christ, ayaw niya na doon. Hindi natin po pwedeng hatiin si Kristo. He is both Lord and Savior. Hindi mo po pwedeng mamili kung ano lang yung gusto mo sa may Biblia. Hindi po pwedeng namimili ka lang kung ano lang part ang gusto mong i-obey kay Christ. Yan po yung attitude ng mga false pretenders, mga false Christians. Okay? And I do believe wala sa inyong ganon. Tayong lahat ay seryoso sa pananampalataya at nais natin na lumakad in a worthy manner of His calling. Okay? So yung sa rocky soil, hindi siya ready na makipag-isa sa sufferings kay Christ. Tatandaan po natin sa pananampalatayang ito ay kaakibat natin, dadaan tayo sa maraming pagsubok, dadaan tayo, expected yung mga negative na pangyayari sa buhay natin. Pero ang pagkakaiba natin sa mundo, sa mga hindi mananampalataya, kasama natin ang Diyos sa lahat ng pagsubok. Kaya common natin narinig sa mga panahon ngayon na, ay, may pinagdadaanan ako. Yes, lahat tayo may pagdadaanan because we belong to the fallen world. At iyan ay part, yung sufferings, yung agony, yung mga problems ay part ng fallen world nito. Ang pagkakaiba natin mga kapatid, ang pagkakaiba ng mga totoong mananampalataya, kasama niya ang Diyos. Amen? Hindi tayo lulubayan ng Panginoon. Sasamahan niya tayo hanggang sa makomplete yung kanyang panawagan sa ating buhay. Iyan ang pagkakaiba. Kaya hindi reason, may problema kami, ayoko munang dumalo sa church. No, that's not a valid reason. Okay? Yung yung another pretenders ay yung sa may thorny soil. So nakita natin doon, gusto niya sa Panginoon, gusto niya sa Word of God, pero hindi niya kayang i-give up ang mundo. Hindi niya kayang i-give up yung pleasures ng mundo, yung deceitfulness of riches. So nakita natin another pretenders. Doon naman sa may parable of foolish builder, nakita natin doon, gustong-gusto niyang makinig sa salita ng Panginoon.
And yet, ayaw niyang i-apply yung principles ng Bible sa buhay niya. Parang sabi nga doon sa may kay Jeremiah, ang mga taong ito ay parang kang mang-aawit sa harapan nila. Gustong-gusto nilang makinig sa iyong mga sinasabi, pero ayaw nilang tumalima. Kayo ba mga kapatid, ganun din ba? Kaya kayo dumadalo rito every Sunday? Na ang parang ang pakinig ninyo sa mga preachings dito ay para lang ako isang singer sa inyong harapan. Na kumakanta lang ako ng magandang tinig at magandang kaaya-aya na awitin. Pero wala namang kayong adhikain na sumunod doon sa tagubilin ng Panginoon. I pray na walang isa man sa atin na ganon. Lahat tayo ay seryoso sa ating pananampalataya. Okay? Hindi tayo katulad ng rocky soil, hindi tayo katulad ng thorny soil, hindi tayo katulad ng mga foolish builders. Sapagkat ang Word of God, mga kapatid, ay principles of life. Mahirap, sabi nga natin ng mga nakaraan, mahirap sumunod sa salita ng Panginoon kapag hindi siya ang Panginoon sa buhay natin. Talagang napakahirap talaga. Mag-i-struggle tayo. Pero pag si Jesus talaga ay totoong Panginoon ng buhay mo, lahat isusuko mo. Okay? And you will be empowered by the Holy Spirit to yield and to obey and to accomplish all the purposes of God in our lives. And then, nung last week, pinag-aralan natin ng foolish virgins. So nakita natin yung malaking difference. Halos parehas lahat. Parehas silang invited. Parehas, alam mo, ang isang salient feature ng mga counterfeit Christians o yung mga nagmamasquerade as children of God, ang common trait nila, gagayahin nila ang lahat. Sa totoong believers, gagayahin nila yung pananalita, gagayahin nila pati music, gagayahin nila paano tayo mag-behave. Kaya nilang gayahin lahat pati appearance, kaya nilang gayahin. May isang bagay lang sila na hindi kayang gayahin. Alin yon? Yung trabaho ng Espiritu Santo sa kanilang buhay. Yan ang hindi kayang i-counterfeit ng mundo. Okay? Kaya nga, nakita nyo doon ang major difference doon sa may foolish virgins ay yung oil which represent the Holy Spirit. Na ang ibig sabihin, yung mga taong regenerated, yung mga talagang taong na born again, na quickened by the Holy Spirit, sila yung empowered by God na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Sila yung binigyan ng bagong puso, ng bagong espiritu, yung tinulungan ng Panginoon na makalakad sa kanyang kalooban. Okay? So, sa madaling salita, ang totoong believers, kasama niya ang Diyos sa kanyang buhay araw-araw at siya ay tinutulungan ng Panginoon sa lahat ng kanyang kahinaan upang tayo ay maging ganap sa harapan ng Panginoon. That's the major difference, the presence of the Holy Spirit. Kitang-kita yan sa may parable of the foolish virgins. Okay, so ngayon, sa gabing ito, pag-aralan natin yung isang mahalagang parable. The parable of the tares and wheat. Okay? So, tatandaan po natin mga kapatid, yung presence ng Holy Spirit, ito ang magbibigay sa atin ng matibay na basihan upang magkaroon ka, kapatid, ng assurance ng iyong kaligtasan. Talaga ba nagtatrabaho ang Holy Spirit sa buhay mo? Nakikita mo ba ang kanyang presensya? Ikaw ba ay natatransform by His work? Ikaw ba ay ine-empower ng Holy Spirit to do the will of God? Ikaw ba, nakikita mo ba yung kahalagahan ng mga salita ng Panginoon? Nagkakaroon na ba? Kasi ang trabaho ng Holy Spirit, isa lang isa-sanctify tayo. And what does it mean to be sanctified? Ang ibig sabihin ng sanctification, mga kapatid, kaya nga Holy Spirit. Napansin ninyo sa Trinity, siya yung may pangalan na salitang nakakabit sa pangalan ng Spirit ay yung Holy. Salitang Holy. Kasi iyon ang major function ng Holy Spirit. To sanctify us, to make us holy. Okay? Ihihiwalay ka talaga ng Holy Spirit sa kasamaan. Ihihiwalay ka niya talaga sa mundo. Ihihiwalay ka niya talaga sa karamihan. Makikita yung malaking distinction
Yung difference between doon sa mga nagpo-profess ng faith sa totoong pananampalataya. Yan ay trabaho ng Holy Spirit. Siya yung magtutulong sa atin upang tayo ay mamunga. Without the Holy Spirit, we cannot do nothing. We cannot bear fruit by ourselves. It is only by the power of the Holy Spirit. And I pray, mga kapatid, bago tayo magpatuloy, maging malinaw sa inyo ang trabaho ng Holy Spirit. Lahat ba ng ito sinasabi ko sa inyo, nakikita ninyo sa inyong mga sarili? Kung nakikita ninyo, blessed are you. Blessed are you kung open ang iyong mga tainga. Blessed are you kung open ang iyong mga mata sa katotohanan. Blessed are you kung minamahal mo ang mga salita ng Panginoon and you yield and you submit yourself to the Lordship of Jesus Christ. Blessed are you. Okay? So, pag-usapan po natin isa sa mga mahalagang parable upang makita natin yung mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. That only God, through His parable, He allows us to see kung ano yung mystery, kung ano yung difference ng genuine at ng counterfeit Christian. Ng false Christian at saka yung tinatawag na false heirs at saka true heirs. Okay? So, let us proceed. Pero bago yan, basahin muna natin ito. Tatandaan natin, walang bagay na maitatago sa Panginoon. Kung meron mang totoong nakakilala sa atin, walang iba kundi ang ating Diyos. Gaya-gaya ng sinasabi rito, no? For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of heart. Kaya nga mga kapatid, be warned. Yung mga salitang napapakinggan nyo rito every Sunday, they are not designed to tickle your ears. Ang mga words nito ay hindi ito designed to entertain you, brothers and sisters. Lahat ng pinag-uusapan natin dito is a serious matter. Lahat ng pinag-uusapan natin dito is about our salvation, confirming our salvation. Ang pinag-uusapan natin lahat ito about heavenly things. Kaya makinig kayo ng maigi sapagkat yung lahat ng salita na binabanggit ko ay hindi ko sariling salita yon. Iyon ay salita ng Panginoon and you have to listen very carefully sapagkat sinabi na ng Panginoon, makinig ang may pandinig. Sapagkat hindi lahat ng tao na may tainga ay nakakapakinig. Kung hindi yaon lamang bukas ang tainga, bukas ang mata, bukas ang puso dahil sa ginawa ng Holy Spirit sa kanya. Okay? Sapagkat sinabi ng Panginoon sa may John 6:63, it is the Spirit who gives life, and flesh profits nothing. The words that I have spoken to you, they are spirit and they are life. Buhay. Buhay yung salita na inyong napapakinggan every Sunday. It gives you life. Kung kayo ay talagang seryoso sa pakikinig. At hindi lang kayo hearers, kayo ay doers of the word. Mabubuhay kayo sapagkat ang word of God ay papasok sa inyong kaibuturan ng inyong pagkatao. Sapagkat yung salitang napapakinggan ninyo ay nagbibigay buhay. It is living, it is active, and it is sharper than any two-edged sword. Yan ay tumatagos even doon sa pinaghihiwalayan ng soul and spirit, ng joint and marrow. Every thoughts ay i-judge ng word na inyong napapakinggan because the word of God ay hindi ito babalik sa Diyos nang hindi niya i-accomplish ang kanyang purpose. Kaya listen very carefully. Okay? Verse 13, and there is no creature hidden from His sight. Wala tayong maitatago sa Diyos, wala tayong maililihim sa Diyos,
Kilalang kilala niya tayo. Kaya hindi tayo po pwedeng magkunwari sa Panginoon. Okay? But all things are open and laid bare to the eyes of Him with whom we have to do. Okay? And then, sinabi pa dito sa may 1 Samuel chapter 16 verse 7. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, ang parable ay designed para i-reveal kung sino yung mga counterfeit. Karamihan sa mga parables, iyon ang design. To reveal kung sino, makita ng mga talagang totoong hinirang ng Panginoon kung sino yung mga nagkukunwari. Pero ikinukonsil naman ng parable yung katotohanan iyon na hindi ito makikita, hindi ito maunawaan ng mga taong devoid of the Holy Spirit. Okay? Kaya napakaganda ng design. Kaya nga ako mga kapatid, I am prayerful para sa inyong lahat na nakikinig ngayon. I pray na bukas ang inyong tainga. Bukas ang inyong puso't isipan sa kanyang mga salita. At walang umahadlang sa inyo upang makapasok at makapagtrabaho ng lubusan ang Word of God sa inyong buhay. Sapagkat ang gagawin niyan, He will bring life sa iyong buhay. He will bless you through His words if you allow Him to work within you. Gaya-gaya ng sabi ng 1 Samuel, the Lord said to Samuel, do not look at his appearance. Tayo kasi tumitingin tayo sa appearance Di ba? Tumitingin tayo sa stature, sa height ng tao, yung impression mo sa kanyang physical, sa outward appearance. Because I have rejected him. For God sees not as man sees. Hindi ganon, hindi ang Diyos, huwag niyong akalain na tulad natin siya. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Tatandaan niyo po yan. Kaya sa oras na ito, alam na alam ng Diyos kung sino talaga sa inyo ang mga faithful, yung nagmamahal sa kanyang mga salita. Alam na alam ng Panginoon Diyos yan. Okay? Kaya nga I encourage you, brother and sister, sa gabing ito, before we proceed, let us prepare our hearts to receive the gospel. And let the Lord enter into your heart to subdue you, to conquer you, so that you may have life and life eternal. Jeremiah 17 verse 10. I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give each man according to his ways, according to the results of his deeds. As a review, pinakita natin to last time. Now, when Jesus was in Jerusalem at the Passover feast, during the feast, many believe in His name. Si Christ ba ay na-impress dahil marami ang naniniwala sa Kanya? Porque ba ang mga tao nag-profess ng faith sa Kanya, okay na kay Jesus? No, hindi po ganun yon. Kasi may mga tao na iba't iba ang reasons kung bakit siya nandoon, bakit siya sumusunod. Katulad ng mga ito, they observe the signs at gustong-gusto nila yung mga miracles ni Christ. Gustong-gusto nila yung healing ni Christ. Pero sa part ni Jesus Christ, He was not entrusting Himself to them, for He knew all men. Kasi iba't iba ang motive. Yung iba, gusto lang na yung meron silang mahihita kay Christ. Pero when it comes doon sa demand ni Christ, ayaw na nila. And because He did not need anyone to testify concerning man, for He Himself knew what was in man. So, ibig sabihin, i-apply natin ito sa atin din ngayon, kilalang kilala ng Panginoon kung sino rito na dumadalo ngayong gabi. Ngayong 48 tayo na participants. Sino sa atin ang talagang kaya tayo nakikinig dahil we want to hear and we want to follow our Lord. Alam yan ng Panginoon. Sapagkat may mga pretenders, tulad nung pinakita natin nung last week. Sabi nga ng Panginoon, that these people honors me with their lips. Marami ang ganyan. But their heart is far away from me. But in vain do they worship me. So ibig sabihin mga worshipers sila. They are in the church. Kasama natin. Pero in vain,
worthless yung kanilang mga worship. Teaching us doctrines, the precepts of man. What does it mean? Mas binibigyan pa natin ng timbang yung mga opinion ng mga tao kaysa doon sa may clear instruction of our Lord Jesus Christ. Mas sinusunod pa natin yung mga precepts of man, yung mga man-made doctrine kaysa sa totoong doctrine ng Panginoong Yesus. And that is a sad thing. Amen? Kaya nga kung talagang open ang tainga mo sa Panginoon, listen to His warnings so that you may be saved. Kaya nga sabi ng Panginoon, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Maraming taong ganyan. At itong mga taong ito na nagpo-profess ng faith kay Christ pero walang intention na sumunod sa mga salita ng Panginoon, sa tingin ninyo, ano ang aasahan nila sa Panginoon sa huling araw? Mamaya makikita ninyo mga kapatid. Frustrations after frustrations. Disappointments. Yung inaakala nilang liwanag, kadiliman. Mamaya makikita ninyo yan. Okay. So ngayon, let's proceed to the parable of the tares and wheat. In Matthew chapter 13, verses 24 to 25, it says, Jesus presented another parable to them, saying, the kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed tares among the wheat and went away. Okay? So nakita po natin, no, merong nagsabotahe. Okay? Ang Diyos, nagtanim siya, kinukumpara niya yung kanyang kaharian, yung yung kanyang salita, yung mga good seed, ay siya yung nagtanim nun, pero yung enemy ay nagtanim din ng counterfeit. Yung tinatawag nating tares. Mamaya pag-uusapan natin ano yung tares. Okay. Verse 26. But when the wheat is sprouted and bore grain, then the tares become evident also. The slave of the landowner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? Paano nangyari yun? Magandang binhi naman yung tinanim mo. How come nagkaroon ng evil seed sa iyong field? And then, at ang sabi ng landowner, an enemy has done this. Ulitin ko po, sino may kaagawan nun? Sino yung nagsatabotahe? Sino ang nagtanim ng bad seed? The enemy has done this. The slave said to him, do you want us then to go and gather them up? Bubunutin na ba namin yon? Sabi ng landowner, no, huwag niyong gagawin yan. For while you are gathering up the tares, you may uproot the wheat with them. Kasi yung tares kasi, yung ugat niya ay mas settled, mas marami kaysa doon sa totoong wheat. So pag binunot mo yung tares, malamang na madadawit pati yung good seed. Okay? So ganyang katapang itong tares. Ngayon, ano ang solusyon na ginawa ng landowner? Allow both to grow together until the harvest. Kaya hindi ba kayo nagtataka mga kapatid? Bakit nandyan may mga evil? Bakit merong evil sa ating paligid? And this is the answer to that, the problem of evil. Okay? And in the time of the harvest, I will say to the reapers, first, what? Gather up the tares. Yan ang unang-unang gagawin. Yan ang unang-unang gagawin pagdating ng harvest time. First, gather up the tares and bind them in bundles to burn them up. But gather the wheat into my barn. Okay, so very interesting na parable. What does it mean? So, ang
ang ano rito, para ma-identify natin kung ano ang parable, unang-una, ano ba yung tares or weeds? Damo ito eh. Damo ito, isang uri ng damo na ito ay harmful weeds resembling wheat when young. So, sa merong sa ano kasi sa meron silang yung scientific name na yung tinatawag nilang darnel o ang kanyang scientific name is Lolium temulentum. Okay? Parehas siya ng wheat. Pero katulad siya ng wheat kung bata pa siya sa early stage. Pero pag nag-full grown na, yan na. Okay, yan po yun. So nakita ninyo yung wheat at saka yung tare. Parehas eh. Yan yung darnel. Kahit dito sa atin, sa Pilipinas, palay naman kasi sa atin dito, merong isang uri ng damo na tinatawag na marapagay. Dito sa norte, ang tawag is marapagay. Parang katulad siya ng palay. So, sa ibang bansa naman, kasi nga wheat yung kanilang mga crops, so, yung darnel, parehas. Resembling a harmful weed which looks much like or resembling wheat in its early stages of growth. Parehas. So, what does it mean? Ano yung message ng Diyos sa atin dito? Kasi sa early stage, talagang they look exactly alike. Yan po yung isang malinaw na pinapakita ng Panginoon sa atin sa may parable na to. Kaya tayo, nadidisib tayo kasi parehas na Kristiyano. The only difference is when you open up the heads of the wheat, makikita mo yung pag inopen mo yung kernel ng makakita ka ng kernel of grain sa loob. Okay? Pero pag inopen mo yung head ng tare, empty. So yan yung difference. Wala yang laman. Parang sa labas niya, sa appearance niya, parehas. Pero wala siyang laman. They look exactly alike on the outside, but they are totally different on the inside. Okay? Sa outside, parehas, pero inside, hindi magkaparehas. So nakita po natin yung major na difference, Sa parable of 10 virgins, ang difference ay yung wala yung oil. Actually, the same din yung idea rito. Okay. So, yung isa totoo, yung isa hindi. So, ipinapaunawa sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng parable na to, na hindi lahat na nagpo-profess ng faith, kahit ako sinasabi ko to sa church, mismo sa congregation namin, sinasabi ko ito, na hindi lahat ay talagang believers. Ako as a pastor, matagal ng panahon akong nagpapastor, nakita ko, yung iba walang commitment, dumadalo lang, religious lang talaga. Walang commitment, hindi mo makakitaan na maging kasama sa May mga tao kasi na feeling nila pag nagpunta sila ng church, para bang nahugasan ng kanilang kasalanan. Para bang, kasi alam mo yung Catholic concept, na pupunta ka lang ng church, and then uuwi ka na walang nangyayari, patuloy pa rin yung buhay mo, kung ano yung mali sa buhay mo, patuloy lang. May mga ganun mga tao. So, pinapakita dito ng Panginoon na may mga tao na ang outward appearance niya ay parang talaga siyang, para talagang anak ng Diyos. Parang Kristiyano. They look like Christian. They act like a Christian. They speak like a Christian. They sing like a Christian. They come to church like a Christian. They think. Di ba? Parang parehas eh. Di ba? At ikaw mismo, na ikaw ay maaakalain mo na talagang Kristiyano siya. Except yung inside. Empty. Siguro naman kayo mga kapatid. Kaya nga,
ibinigay ito ng Panginoon para tayo mismo, mga kapatid, kayong nakikinig ngayon, kayong 47 o 48 na nakikinig ngayon, i-assess po ninyo ang inyong mga sarili. Ikaw ba ay tare? Ikaw ba ay wheat? Salamat sa Diyos kung kayo po ay kabilang sa wheat. At makikita mo, may bunga ka eh. May laman sa loob mo. At ikaw ang makakadetermine yan, kapatid. Hindi ako. Pinapakita lang ng salita ng Panginoon kung papaano itong, ano yung message ni Lord dito sa may parable na to. Okay? So, ibig sabihin, empty, wala yung presence of the Holy Spirit. The same doon sa may parable of 10 virgins. Walang oil, yung foolish. May lampara, walang oil. Ito, may appearance siya na parang wheat, pero empty inside. The same yung idea. Okay? Ito, maaaring sila ay mga church workers din, mga ministers din, maaaring sila ay pastor. Kaya nga, mga kapatid, hindi porke pastor ha, nakikinig kayo. Tignan ninyo yung mensahe na sinasabi ng pastor. Baka inililigaw kayo sa kamalian. Kung talagang kayo ay nasa sa inyo ang Espiritu, malalaman ninyo sa within nyo, merong witnessing ng Holy Spirit sa loob, sa puso mo, na totoo yung sinasabi ng pastor na yan. Okay? Kasi may mga tares na pastor din. Maaaring mga prayer warrior din sila, maaaring mga song leader sila, pero mga tares sila. Hindi mo malalaman yun. Malalaman mo na lamang, ang Panginoon nakakita yung laman, yung bunga, yung presence ng Holy Spirit sa buhay nila. Pero malinaw, mga kapatid, sino ang nagtanim sa mga tares? The devil, the enemy. So ibig sabihin, hindi sila galing sa Panginoon. They are children of the devil. Because it was the devil who planted them within the same field. Yan po yung isang alarming dito. Saan nagtanim yung kalaban? Sa ibang field? No. In the same field. Doon siya nagtanim. Kung saan nakatanim yung mga wheat. Kung saan nakatanim yung mga good seeds. Kung saan nakatanim yung mga anak ng Diyos. Doon din siya nagtanim ng counterfeit. On the same ground, intermingled with true Christians. Alam niyo ba yung greatest work ni Satan? The greatest work of Satan is to plant a counterfeit Christian inside the church. Yan yung mensahe ng Panginoon sa parable na ito. Uulitin ko. The greatest work of Satan is to plant a counterfeit Christians inside the church. Kaya merong ibang mga sa church, panggulo. Yes. Sila yung mga nagkokos ng division sa church. Sila yung mga chismosa sa church. Kasi wala namang empty naman talaga. Wala yung trabaho ng Holy Spirit. Kasi kung nasa sayo yung Holy Spirit, ititim niya yung tongue mo. You will understand the purpose of the gathering of the Christians. At hindi ka magko-contribute sa division. Hindi ka magsosow ng hatred. Kung talaga nasa sayo yung Holy Spirit. Kasi ang trabaho ng Holy Spirit is to consolidate the Christians. To bring unity. Instead of hate, love. Instead of war, peace. Pero kung ikaw, kapatid, sinasabi mo na Kristiyano ka pero ang dami mong kagalit na mga kapwa mo Kristiyano, namumuhi ka sa kapwa mo Kristiyano, ay mag-isip-isip ka. Hindi ganyan hindi ganyan ang trabaho ng Holy Spirit. Malinaw yan. Pati enemy mo, pagpe-pray mo, mamahalin mo kahit yung kinamumuhian mo. Okay? So, intermingled. Kaya nga, ang sabi nga ng Panginoon, mag-ingat kayo kasi they are in sheep clothing. Parehas na parehas sila. This is another picture. Ayan, in terms of drawing tsaka actual portrait. So nakita nyo, halos yung resemblance. Sa young age nila, halos parang pare-parehas. Malikikita mo na lang yan pag yung nagmamature na yung grain. May laman talaga yung totoong wheat.
empty talaga. Shallow yung counterfeit. Kaya nga sabi ng Panginoon, you will know them by their fruits. Grapes are not gathered from the thorns bushes, nor figs from thistles are they. So every good tree bears good fruit. Ang good talaga hindi pa pwedeng hindi siya magbigay ng bad fruit. Good fruit nga siya eh, good tree nga siya eh. So ilalabas niya lang yung kung ano yung totoong siya. Okay? But the bad tree bears bad fruit. A good tree cannot produce bad fruit. That is a principle na tinuturo ng Panginoon sa atin. Nor can a bad tree produce a good fruit. Hindi po pwede. That is against yung standard. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So then you will know them by their fruit. Mismo ang Panginoon nagsasabi. Counterfeit. Okay? Why? Because they are devoid of the Holy Spirit. Because only the Holy Spirit can produce good fruit in us. Siguro naman nabasa ninyo yung sa may Galatians chapter 5 verse 22. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Iyon yung ginagawa. Yung mga bagay na yun ay character of God. Pinuproduce ng Holy Spirit sa buhay natin through sanctification. Okay? So, ang Holy Spirit lang ang nagpo-produce ng good fruit sa atin. Ang gagawin ng Holy Spirit, He will quicken our dead body, He will empower us, and He will cause us to see and understand the purpose of God and to cause us to walk in His statutes. So, uulitin ko, lahat ay po pwedeng i-counterfeit, lahat po pwedeng gayahin ng false, ng mga imitators, ng mga pretenders, pero yung transforming work of the Holy Spirit, yung sanctifying work of the Holy Spirit, hindi kaya yang i-counterfeit. Yun lang ang tanging magdi-difference. Hindi yung malalaman ay ito born ito to mga Baptist ito ay mga Wesleyan o ito ay Methodist. Hindi yun ang palatandaan. Yung trabaho ng Holy Spirit sa loob mo. Yun ang difference. Okay? Maaaring may mag-argue sa inyo, sabihin na, ay hindi man ako umiinom, hindi man ako nag-smoke, hindi man ako nagda-drugs, hindi man nagsusugal. I do not cheat sa aking asawa. So, does it mean hindi ka na tears? No. Ang sabi ng Bible, are you born again? Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus sa may John chapter 3, except one is born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born by water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Okay? So, yan po. They are sown together in the same field. Pareha sila nakakitaan ng growth, but the major difference is the fruit. Okay. Meron ako ditong image, no? Nakita niyo yung outer image, yung blue. Yan po ay the visible church. Yung nakikita natin. Okay? Maaaring universal church or local church. So yung nakita niyo yung blue na is the visible church. But yung nasa yellow na circle is the invisible church. This is the true church. Ito yung talagang mismo nga ang Panginoong Yesus nagbigay sa atin ng idea kung gaano karami yung false o yung ratio between the false and the true. 50-50. 5 foolish, 5 wise. Diba? So, marami sila. Okay? Only the Lord ang nakakita nun kung sino talaga yung nagpo-possess ng Holy Spirit. Okay? So, malinaw po yan. Only the invisible church possesses the Holy Spirit. Sila ay na-born again. Regenerated by the Holy Spirit, quickened by the Holy Spirit. Pero yung visible church, yung totality, marami doon ay nakikiride lang. Para alam mo yung something to, ako,
belong ako sa gantong church. Identified ako sa ganyang church. Pero wala naman siyang talagang commitment sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo ba ang isang problem dito sa nakikita ko sa may ano na to? Itong mga counterfeit Christians, ang problem na nakita ko sa kanila ay yung they really think that they are saved. Hindi nila alam na deceive sila. Ang alam nila, they are convinced in themselves na sila ay ligtas. Yun po yung isang alarming, ano? Pati sila, nahiniwala sila. Nag-expect sila eh. Hindi po ako nagsasabi yan. Iyan po ay base sa mga salita ng Panginoon. For example, yung last week, no, yung ating topic about the parable of 10 virgins. Nag-expect sila na kasama rin sila sa wedding. Pero dinisown sila ng Panginoon. Tumawag pa siya, Lord, Lord, open for us. Pero sagot ng Panginoon, truly, I say to you, I do not know you. Amen? Another verse. So may Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kung hindi, sino ang tagapagmana ng kaharian ng langit? Yung gumagawa ng kalooban ng aking amang nasa langit. Sila lang ang papasok. Bakit sila? Bakit nila nagawa yung kalooban ng Panginoon? It is because of the empowerment of the Holy Spirit. Okay. And then look at the following verse. Many will say on me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name we cast out demons? And in your name perform miracles? Sa tingin nyo ba mga kapatid, porke nagpo-prophesy sa church? Porke sinasabi niya na prophet siya? Papasok na siya? Porke ba siya ay nagkakast out ng demon, papasok na siya? Guarantee ba yan? Pag siya ba nagpe-perform ng mga miracles, may mga pinapagaling siya sa sakit, papasok na siya sa kaharian ng Panginoon? Actually, yan yung mga ginagawa ng mga karamihan sa mga deliverance ministry. Does it guarantee yung kailang salvation? No. Only those who do the will of the Father. Amen? Then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Nakakatakot. Isa ito sa mga nakakatakot na statement of declaration ng Panginoon. I never knew you. Depart from me. Amen? And I pray mga kapatid, walang isa man sa atin ang nabibilang sa mga ganito. I pray na lahat kayo ay re-recognize kayo ng Panginoon sapagkat talagang you surrender yourself completely sa Lordship ng Panginoon. Okay? So, hindi guarantee na ikaw ay giver sa church. Hindi po yung, bagamat maganda yon. I encourage you to give. Kasi isa yan sa mga talagang trabaho ng mga anak ng Diyos. Yung naghihintay ka sa pagbabalik ng Panginoon, that's good. Yes. Pero lahat, nakita mo sa may parable ng virgins, lahat naman siya naghihintay eh. Pero hindi lahat na naghihintay ay papasok. Church membership, sabi ka ng Panginoon sa may parable niya, hindi lahat eh. Kasi within the same field, nagtanim din ng dyablo. Are you a prayer warrior? Are you prayerful? Guarantee ba yan? Maganda ang prayer. I encourage you to pray, mga kapatid. Pero, even yung mga tears, nagpipray din sila. Okay? Ikaw ay may active participation sa mga activity ng church, that's good. I encourage you to do that. Pero hindi po yan ang mga guarantee. Ang guarantee ay yung Holy Spirit, the sanctifying work of the Holy Spirit, ay kitang-kita mo sa iyong buhay. The mere presence of the Holy Spirit within you testify that you are sons and daughters of the kingdom of God. Kasi siya yung token mo. Siya yung proof. Siya yung basis ng iyong kaligtasan. The Holy Spirit. At siya rin ang basis ng iyong pagiging anak ng Diyos.
that you can call Him Abba, Father. Kaya nga ang panawagan sa 2 Corinthians, examine yourselves to see whether you are in the faith. Alam nga naman, isusulat yan ni Apostol Pablo ng hindi totoo yan. Yan yung calling sa atin eh. Examine yourselves. Test yourselves. Kung ikaw ba'y talagang nasa pananampalataya, or do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you? Talaga nga bang nakikita mo si Jesus sa buhay mo? Ikaw ba na-transform talaga sa image ni Christ? Or ikaw pa rin yung noon? Hindi pa rin nababago yung hindi mo pa rin tinatalikuran yung mga dapat mong talikuran. Kasi kung talagang nagtatrabaho ang Holy Spirit sa iyo, talaga mababago ka. It is impossible. Sabi nga ng Panginoon hindi po pwedeng magbunga ng bad fruit yung good tree. It's impossible because of the working of the Holy Spirit. Okay? Lalo na yung counterfeit. Magpo-produce siya ng good fruit, it is very impossible din. Kasi wala sa kanya yung Holy Spirit. Okay? Unless indeed you fail to meet the test. Another verse from 2 Peter chapter 1. Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. Ayan, ang bibigat na mga statement yan, kapatid. Sinasabihan tayo. Kaya nga sabi nga ni Apostle Paul, ang dami niya sa mga epistles ni Paul, sinasabi niya, walk in a worthy manner of his calling. Kung talagang tinawag ka ng Panginoon, ang attitude natin, we excel sa pananampalataya. Hindi stagnant, sapagkat ang Holy Spirit's buhay, nagtatrabaho within us. Pero kung ikaw, you claim yourself to be a Christian, and then give up mo na sa demonyo, kay Satanas ang iyong buhay, wala nang pag-asa. So, ano pang aasahan mo sa Panginoon? So, ang panawagan ng Bible sa atin, to confirm your calling and your election. And if you practice these qualities, you will never fall. Amen? Ginagawa ba natin to sa mga kapatid? Mga kapatid, ito pong ating pong topic is hindi po ito to discourage you or to condemn you. I am not in the position to condemn you. It is the work of the Holy Spirit. Okay? Kaya natin to pinag-aralan ay para mahimok kayong lahat na i-confirm ninyo ang inyong mga sarili sa Panginoon. Ikaw ba talaga ay sa Panginoon? Ikaw ba talaga ay tumanggap ng banal na Espiritu? Then, sabi ni Apostle Paul? Kung talagang nasa sa inyong Holy Spirit, walk by the Spirit. Prove yourselves na sa iyong Holy Spirit. Lakaran mo. Makikita mo siya, nagkatrabaho yan sa iyong kalooban. Okay? For you, if you practice these qualities, you will never fall. For in this way, there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior, Jesus Christ. Bubuksan ng Panginoon ng maluwag na maluwag ang gates ng kanyang kaharian kung talagang ikaw assured na test mo ang sarili mo, nakita mo talaga sa iyong puso, nakita mo talaga yung trabaho ng Holy Spirit, walang duda, then congratulations, brothers and sisters. Congratulations. Blessed are you sapagkat isa ka sa mga pinagkalooban ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen? Kaya nga, ang sabi rito sa sa Amos, ito yung sinasabi ko kay Nana, pag ikaw naman talaga ay naghihintay ka lang sa pagbabalik ng Panginoon, you anticipate His coming, and then devoid ng works ng Holy Spirit within you, ito yung mangyayari sa iyo. Alas, you are longing for the day of the Lord? Inihintay mo yung rapture o inihintay mo yung kanyang pagbabalik? For what purpose will the day of the Lord be to you? It will be darkness and not light. Oh, grabe no? Sinulat yan mismo.
Kasi kung ikaw nag-expect ka, sabi nga doon sa may 1 John chapter 3 ni Apostle John, kung talagang nag-expect ka sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, dapat may ginagawa ka ngayon. Ano yung sabi niya? Purify himself. You purify yourself through the power of the Holy Spirit. Dapat ang ginagawa natin, nilalabhan natin yung ating garments na nakontaminate ng kasalanan ng mundong ito. Through the blood of Jesus Christ. Through His words. Yan sana ginagawa natin eh. We purify ourselves. We align ourselves, our being, our will, doon sa kalooban ng Panginoon. Yan ang dapat na ginagawa natin. Kung talagang nag-expect ka sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Pero kung taliwas naman ang ginagawa mo, nag-expect ka sa pagbabalik ng Panginoon, wala ka namang ginagawa, ay do not expect ng anything good. As when a man flees from a lion, and pag uwi niya, a bear meets him. Di ba? Yung irony. Or another example, he goes home, leans his hand against the wall, and a snake bites him. So nakita mo, no? Akala mo home ka na eh. Pagkapit mo ng wall mo eh, may snake pala. So, hindi 'yon, sabi rito, hindi liwanag sa iyo yung inaasahan mo, darkness. False expectation. Kung hindi ka lumalakad, kung ikaw ay nagpo-profess lang ng faith kay Christ, pero you are not doing nothing. Will not the day of the Lord be darkness instead of light? Even gloom with no brightness in it? Pag-isip-isipan niyo po mga kapatid, ito po'y sinulat sa atin para tayo ay balaan ng Panginoon. Para tayo magising tayo sa ating pananampalataya. Mapukaw yung mga natutulog na pananampalataya. Amen? Uulitin ko, hindi po ako nagtuturo to condemn you. I'm not in the position to condemn you. I'm not the Holy Spirit. Ang ginagawa ko po sa inyo ngayon ay ginigising ko ang inyong natutulog na diwa. To make your election sure. Okay? So let's now proceed to the explanation of the Lord Jesus Christ. Then he left the crowd and went into the house, and his disciples came to him and said, "Explain to us the parable of tares and wheat." And he said, "The one who sows the good seed is the Son of Man." So ang Panginoong Yesus ang totoong sower of good seed. At sino naman yung good seed? At ano yung field? The field is the world, ang buong creation. And as for the good seed, these are the sons of the kingdom. So ibig sabihin, itong good seeds nito, sila yung totoong heirs of the kingdom of God. They inherit the kingdom of God. The tares, yung counterfeit, are the sons of the evil one according to the Lord Jesus Christ. Siya nag-define nito. Okay? The enemy who sowed them is the devil. And the harvest is the end of the age. And the reapers are the angels. So, ang linaw. Dinify na mismo ng Panginoong Yesus. Given na lahat ng mga questions. Just as the tares are gathered up and burned with fire, so it shall be at the end of the age. So, igagather ng Panginoon. Nalala nyo kanina, sabi ron, gather them and by bundles and burn it with fire. Okay? So it shall be in the end of the age. Ganun din ang gagawin ng Panginoong Yesus. Kaya hayaan nyo lamang yung mga evil mag-flourish. Kasi ang sabi ng Panginoon, let them grow together. Don't be bothered. Talagang ganyan. Ang pasalamatan mo, kapatid, ikaw na tinawag ng Panginoong Yesus at pinagkalooban ng Espiritu Santo. Pagbutihin mo ang iyong paglakad sa Panginoon. With fear and trembling, work out your salvation. Gaya ng sinasabi ni Apostle Paul sa Philippians. So the Son of Man will send forth his angels at the end of the age, and they will gather out of his kingdom, sino-sino? Yung mga tares. Sino yung mga tares? Yung sons of the devil o yung stumbling blocks. Yung nagkokos ng kaguluhan sa iglesia, yung mga nagkakalat ng division, yung mga puro pagkamuhi sa halip na pag-ibig. Yung hindi nagkokos ng confusion sa church,
lahat ng mga iyan, and those who commit lawlessness, doon sa mga ayaw magpasakop sa mga batas ng Panginoon, sila yan. Okay? And will throw them into the furnace of fire. In that place, there will be weeping and gnashing of the teeth. Alam nyo ba, every time you encounter that, yung weeping and gnashing of the teeth, yan ay description, a brief description ng impyerno. Darating ang time, pag-uusapan natin dito, yung hell. Nakakatakot, kapatid. Okay? Nakakatakot ang impyerno. It is beyond doon sa iniisip mo kung ano yung impyerno. It is more than that. Far, far more than that. Okay? Pag-uusapan natin yan. Hindi para takutin kayo, kapatid. Upang ma-assure mo yung sarili mo na ikaw ay kabilang ka sa Panginoon. Hindi ka kabilang sa impyerno. Okay? At ano yung mangyayari sa mga totoong with? Then the righteous will shine forth as a sun. So nakita mo, no? Ang righteous, sabi nga doon sa may Proverbs, ang righteous, ang kanyang buhay ay paliwanag ng paliwanag hanggang sa maging katulad ng araw ng katanghalian. So sa atin kasi, yung trabaho ng Holy Spirit sa atin is progressive. Patuloy niya tayong binabago araw-araw. Kino-conform tayo sa image ng ating Ama, ang ating Panginoong Hesus. In the kingdom of the Father. Kaya nga yung kanyang pinakahuling mensahe, makinig ang may pandinig. Ngayon, kapatid, malinaw na yung mensahe ng Panginoon. Ang tanong ko na lang sa inyo ito, bukas ba ang iyong mga tainga? Napapakinggan mo ba ang mensahe ng Panginoon? Wala bang sagabal sa iyong pakikinig? Wala bang resistance sa iyong puso? Or baka habang itinuturo naggagrumble yung heart mo. Hindi totoo yan, hindi totoo yan. Ikaw na yan, kapatid. Kasi ang mensahe ng Panginoon, malinaw. Makinig ang may pandinig. He who has ears, let him hear. Amen? Mag-end tayo sa few slides. Ito ay sa may 1 John. Ito ay napakaganda na criteria para ma-determine mo kung ikaw ay kabilang sa Panginoon o wala sa iyo ang Panginoon. Okay. 1 John chapter 3, verses 4 to 8. Everyone who practices sin also practices lawlessness. For sin is lawlessness. So, ibig sabihin, pag nagkakasala ka, may nabibreak ka na law. Kaninong law yun? It is the law of God. Okay? So, lawlessness ang tawag sa pag-commit ng kasalanan. So, hindi po siya trivial thing. You know that He appeared in order to take away sins. Ayan yung ginawa ng Panginoong Hesus eh. And in Him, there is no sin. Verse 6. No one who abides in Him sins. No one who sins has seen Him or knows Him. Mga kapatid, tayo, hindi nangangahulugan na perpekto na tayo, na hindi na tayo nagkakasala. Ang pinag-uusapan dito ay yung intentional sinning, yung blatant sinning, yung voluntary sinning. Kasi alam niyo mga kapatid, no, tayong lahat, kayong lahat na naka-receive ng Holy Spirit, witness kayong lahat dyan. Kung talagang sumainyo ang Holy Spirit. Meron sa loob mo na nagsasabi ng no. Kapag ikaw ay tinutokso ng mga temptation, kunyari ng mga malalaswa, o ano, sa loob mo may lumalaban eh. May nagsasabi sa'yo, wag mong gawin yan. Kung every time na ikaw ay nasa temptation na gumawa ng masama, meron yung presence ng Holy Spirit na nagpe-prevent sa atin to say no. Kaya, hindi muna, meron ka ng awareness sa kasalanan because of the presence of the Holy Spirit within us. Kaya nga iyan ang sinasabi rito. No one who abides in Him sins. No one who sins has ever seen Him or knows Him. Little children, make sure no one deceives you.
The one who practices righteousness is righteous. Kung talagang nasa Panginoon ka na, kung talagang nasa sayo ang Holy Spirit, ang gagawin mo na talaga, you will practice righteousness. You will practice godliness. Ikaw, you will separate yourself kasi sineparate ka ng Panginoon as holy people of God. Okay? Just as He is righteous. Kasi hindi po pwede ang Panginoon ay righteous, ikaw unrighteous ka. So, makukonform ka sa Panginoon. Kung paano siyang holy, ikaw rin ay magiging holy. Kung paano siyang righteous, ikaw rin magiging righteous. Okay? So, yun yung impact ng trabaho ng banal na Espiritu sa atin. The one who practices sin is of the devil. Ang linaw naman po, hindi po ba? Yung ibig sabihin, yung voluntarily, yung wala malang umahad lang sa puso niya, pag nakakita ng ganito, gagawin niya. Pero pag nasa church, ang bait-bait niya, kala mo holy-holy, yung pala, pag nasa labas, huling-huli. Diba? For the devil has sinned from the beginning. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. Kung talagang nasa sa inyo ang banal na Espiritu, ikaw mismo witness ka rito, na winasak at patuloy pang winawasak ng banal na Espiritu lahat ng traces ng sin sa buhay natin. Okay? Then, verse 9, no one who is born of God practices sin. It doesn't mean, sabi ko nga kanina, na hindi natin nagkakasala. Nagkakasala pa rin tayo. Kasi because of the weakness of our flesh. Pero yung voluntary sinning, yung willful sinning, ay hindi na ganon. Kunyari, ako, si Pastor Jess, manonood pa ako ng pornography, ng hayag-hayagan, or patago, ay hindi ko na kayang gawin yun. Kasi yung Holy Spirit, ito-torment ka niyan eh. Sasabihin na mali ang ginagawa mo eh. So, ikaw mismo, na godly, kaya hindi ka na po pwedeng pagkakasala kasi matotorment ka. Yung Holy Spirit, yung presence niya, ito-torment ka. Mali yung ginagawa mo. Repent. Yan ang sasabihin ng Holy Spirit sa'yo. At bumalik ka doon sa may track na itinuro ng Panginoon sa'yo. Kaya hindi ka pwedeng magpatuloy. Halimbawa lang po yung sinabi ko. By this, the children of God and the children of the devil are obvious. Okay, so nagbigay siya talaga ng clear criteria how to discern kung ikaw nga'y anak ng Diyos o anak ka ng diablo. Sabi niya, obvious. Anyone who does not practice righteousness, unang-una yan, kasi yung nagpa-practice ng righteousness, talagang filled by the Holy Spirit yan. Okay? Is not of God. Kanino siya? Of course, the devil. Nor the one who does not love his brother. Amen? So may Bible ang linaw niyan. Kung babasahin niyo pa yung ibang passages ng 1 John, sabi niyan gano'n na, everyone who hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Kasi hindi gano'n trabaho ng Holy Spirit eh. Tuturuan ka nga na umibig eh. Na iwaksi mo yung pagkamuhi against your brother or sisters eh. Amen? Kung talagang anak ka ng Diyos, mamahalin mo kahit yung hindi ka ibig-ibig. Kasi sa ang Panginoon, ginawa yan eh, sa Kanya eh. And yet, pinag-pray niya pa rin yung mga tao, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Tatandaan niyo mga kapatid tayo, nung tayo ay makasalanan pa, talagang tayo, we are bent to hate. Yan ang being natin noon. Yan yung nature, sinful nature natin noon. But now, binago na ng Panginoon yung nature natin. Hindi na natin nature ang hate. But the Holy Spirit is teaching us to love. Even yung hindi ka ibig-ibig, mamahalin mo siya. Ipagpipray mo siya. Sabi ng Panginoong Yesus, bless those who persecute you. Hindi yung puro pagkamuhi ang lumalabas sa bibig mo against your brother or against your sister. Sabi niyang ganon, walang nakakita sa Diyos anytime, 1 John chapter 4 verse 12, but if we love another, truly God abides in us and His love is perfected in us. At sabi niya nga rito, paano masasabing I love God? Yung namumuhi ka naman sa may kapwa mo na nakikita mo. Eh kung yung Diyos, yung kapwa mo nga na nakikita mo, hindi mo na maibig-ibig, paano pa maiibig yung Diyos na hindi mo nakikita?
Kita mo yung papaano ang Panginoon, binibigyan tayo ng sound logic para ma-determine natin yung sarili natin. Kanino nga ba talaga tayo? Anak nga ba talaga tayo ng Diyos o anak tayo ng Diablo? Okay, so last verse na po ito. For this is the message which we have heard from the beginning, that we should love one another. Yan ang atmosphere sa kingdom ng Diyos. What do you expect sa kingdom ng Diyos? Of course, ito yung atmosphere sa kingdom ng Panginoon. Wala nang iba. Wala nang pagkamuhi doon. Ano ina-expect mo sa langit? Amen? Of course, yung full implementation ng mga bagay na ito. Not as Cain, who was the evil one and slew his brother. And for what reason did he slay him? Because his deeds were evil and his brother were righteous. Do not be surprised, brother, if the world hates you. We know that we have passed from out of death into life because we love the brethren. He who does not love abides in death. Everyone who hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Meron pa nga isang passage sa may John, I think in 1 John chapter 2, na ang namumuhi sa kanyang kapwa ay nasa kadiliman pa magpahanggang sa ngayon. Amen? So iwaksin na po natin yan, mga kapatid. Okay? So purihin ang Panginoon sa gabing ito, and I pray, mga kapatid, ay nakatulong sa inyo yung ating maikling pag-aaral at kayo ay ma-encourage, not to be discouraged, kundi ma-confirm ninyo, ma-assure ninyo na kayo nga ay kabilang sa hinirang ng ating Diyos. Amen? So tayo po ay dumako sa panalangin, tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, O Lord, for your compassion, that you allow us to see through your parables, O Lord, the message of your kingdom, the true heirs of your kingdom, the true heirs of your promises. Father God, tulungan mo po ang aming mga kapatid, O Lord, na mahihina pa. Tulungan mo sila na maging seryoso sila sa kanilang pananampalataya at madetermine nila sa kanilang sarili, O Lord, ang iyong panawagan so that they can walk in a worthy manner of your calling. May you bless them, Father God, through these words, at Lord, encourage them and strengthen them by the power of the Holy Spirit. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, pwede po bang paki-open ang inyong mga camera upang tayo ay makapag-picture taking? Okay. Sige po, please. So, okay, so nasa 49 tayo kanina eh. So please, okay. 1, 2, 3. Saglit lang po ha, kasi 3 slides po ito. Yan. Next. Yan. Ayun. Okay, 2 lang pala. Okay, so marami pong salamat sa inyo, mga kapatid, sa inyong pagtsatsaga na makinig kahit na mahaba. Pagpalain po nawa kayo ng Panginoon. Sister Joy. Amen po. Purihin ng Panginoon Diyos ang powerful message na ipinagkaloob sa ating ngayong gabi. Napapaisip po ako, Pastor, na habang nag-pitch po kayo, habang nag-deliver po kayo ng message, ay nakakapag-self-check po ako. Kaya nga, maganda po yun, yung may mga ganitong katuruan po na isang pribileyo, isang malaking pagkakataon na hanggat maaga, hanggat may panahon pa, na may tagapagturo, binibigyan pa tayo ng pagkakataon para maayos at mailagay sa dapat kalalagayan ayon sa disenyo, ayon sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon Diyos na may ganitong katuruan at ay malaking pakinabang po ito para sa paglakad namin ayon sa aming pananampalataya. Purihin ng Panginoon Diyos sa buhay mo, Pastor Jess, na kayo po ang nagiging instrumento po para kami po ay lumago. At naniniwala po ako sa mga kapatiran po natin ay ganoon din po sila. Amen po.
Open po ang gusto po mag-insight o kung may testimony or may mga question po, open lang po ninyo, unmute lang po ninyo. Open po tayo ngayon. Amen po. May mga pastor po ba tayo ngayong gabi? Si Pastor Jun lang. Si Bishop. Bishop? Sino po? May gusto bang insight? Ano po ang nagrema? Good evening po sa lahat. Amen po. Yes po. Napakalinaw po sa atin na lahat na nakinig na kung hindi nga natin bubuksan at hindi natin pagwala yung Holy Spirit at hindi nabuksan ang ating mga tainga mata at ang totoong pandinig natin, hindi po talaga natin maintindihan, matanggap ang salita ng Panginoon. Dahil ako ay may testimony, no. Ako ay naatasan na mag-opening prayer sa isang grupo ng isang sitio. Yun ay monthly meeting. Hindi ko alam habang ako'y nakapikit at nakayuko, nag-umpisa na mag-pray. Pinagtatawanan ako nila kasi daw matagal daw akong manalangin. Sabi ko, wala naman yatang almost 2 minutes. Pero hindi pa man ako natapos na manalangin at tinataas yung mga agenda at mga taong bumulong at ang purpose ng meeting. Nag-i-amen na sila. Amen, amen. Parang gusto nila natapusin ko na. Tapos pagkatapos kong mag-pray, sabi nila ang tagal ko daw mag-pray. So sabi ko, wala naman yatang mahigit 1 minuto lang, sabi ko to be exact. Kasi sabi ko, alam mo rin naman na hindi naman na tayo ay nandoon para magmalaki or itaas yung sarili. Kundi maganda, isang opportunity na isang pribilehiyo na tayo ay makapanalangin para sa lahat. No, pero iba kasi yung dito, yung religion nila. So, naintindihan ko rin. Pero iisa lang ang Panginoon natin. Pero na-criticize ako na pero sabi ko, Lord, talaga, pinakita mo lang sa akin na talagang kung wala yung totoong pananampalataya at pagsunod siya, makikita mo talaga kung sino lang yung nandoon na talagang totoong sa iyo. Kaya sabi mo, na totoo talaga na kilala mo kung sino siya. At talagang yung mga pretender, talagang nire-reveal mo, ini-expose mo. No? So, kaya tayo lahat, ini-expose ni Lord yung mga motibo natin, kung sino tayo talaga. No? Kaya, praise be to God na naintindihan ko yun. Pero ang nararamdaman ko ay habag na yung prayer ko na, silent prayer ko na, Lord, sana sila din mabuksan. Sila din makakilala sa iyo kung sino ka talaga. No? Although na ako rin mismo sa sarili ko, marami pa akong dapat matutunan, dapat malaman patungkol sa Panginoon at sa kanyang banal na salita. So nagpapasalamat ako talaga sa Bible study na ito. No? Talagang sobrang pasalamat ko sa Panginoon at kay Pastor Jess at sa lahat ng nandito. Yun lang po. Maraming salamat. Pastor Jess, Po. may tanong po dito. Okay. Sa GC po, magandang gabi po. May tanong po ako, totoo ba na ang Holy Spirit ay lumalayo din sa isang napuspos o nakakaranas
kung paano naranasan ang banal na espiritu kay Nanay Andrea po galing. Oo. Ah, may sinasabi kasi ang scriptures na do not grieve the Holy Spirit. Okay? So, ah, at meron din sinasabi ang scriptures na yung trabaho na inumpisahan ng Diyos sa atin, tatapusin ngayon. Kasi tayo sa atin, sa ganang atin, hindi natin kayang i-preserve yung salvation by ourselves. We need God. We need the Holy Spirit. At iyon yung trabaho niya. Okay? So, may mga time na tayo ay nangihina o nadudupilas. Pero alam nyo ba, kung pag-aaralan ninyo ang scriptures, merong tinatawag na divine preservation. Isa yan sa mahalagang katuruan ng Biblia. At magandang itinuturo yan sa mga churches. Tayo, we are being preserved by the Lord. Ang isang magandang halimbawa dyan ay si Apostle Peter. Nung time na dininay niya ang Panginoong Yesus, devastated na siya 3 times. Kasi puro yabang kasi yung una eh. Lord, ipagtatanggol kita, ano man mangyari. Pero sinabi ng Panginoong Yesus, pag tilaok ng manok, itatatwa mo ako. And then nung nangyari na nga yun, nakita niya, hiyang-hiya siya sa sarili niya, talagang gusto niya ng talikuran na. Kasi nga, puro yabang kasi yung una niyang nasambit. Tapos kitang-kita niya yung kahinaan niya, na hindi niya pala kayang gawin yung kanyang sinasabi na poprotektahan niya ang Panginoon sapagkat siya ay napakahina kung wala ang tulong ng Diyos. And then finally, sinabi ng Panginoong Yesus sa kanya, sabi niya, but I prayed for you. Bago mangyari yan, I prayed for you sapagkat inihingi ni Satanas na salain ka tulad ng wheat. Pero I prayed for you. Sabi niya gano'n na ma-preserve ka. So, doon po isa po yung sa halimbawa ng divine preservation. At maraming pa tayo makikita ang mga verses niya sa Old Testament. Na papaano tayo pinipreserve ng Panginoon so that tayo ay magpatuloy sa pananampalataya, encouraging yung mga nangihina nating mga kapatid. Okay, so I pray na nasagot ko yung tanong ng ating pong kapatid na si Andrea. Amen. Thank you po, Pastor. Ito, sino pa po ang may mga katanungan o insight? Mga pastor po, pwede po mag-mute. Sino pa po? Pastor Art, available ka na po. Yes, ang iba baka mayroon pang gusto. Alam niyo, totoo yun, Pastor Jess, no? Tayo nasa laman pa. Huwag tayo magpipretend na kaya natin sa ating pamamagitan ng pagbabago ng Diyos. Malibang kahabagan talaga tayo ng Diyos, hindi tayo magbabago. Hindi tayo hahanguin sa mali nating gawa. Dahil sa pananampalataya, na siya rin naman ang maibigay sa atin ng pananampalatayang ito eh. Ang kanya lang naman, ang gustong gawin lang natin para sa Panginoon, maniwala tayo at kumilos din tayo. Mag-retaliate din tayo sa mga bagay na panunukso ng kaaway, pamamagitan ng pagtalikod nga sa kasalanan at sa tulong ng Espiritu Santo. Kaya ako lagi kong dalangin talaga. Tanong kanina ng Sister Andrea na talagang lalayasan tayo ng Espiritu Santo. Tsaka yan ang kasalanang walang kapatawaran. Pag nag-grave natin o napinsala natin ang Espiritu Santo, minanambala, sinalangsang natin. Kaya ako naniniwala po, na ito, tama po. At ako bilang manggagawa, hindi ko sinasabing sa lahat kaya kong gawin ng mga bagay na pinagagawa sa akin ng Panginoon. Ngunit hindi naman ako kaabangan, hindi ko kayang gawin. Kasi matagal ako namuhay sa makamundong bagay.
Kaya sa araw na ito, sa bawat sandali na tayo nakikinig, kung wala ang Espiritu Santo, wala tayong, kaya nga, sabi ni Pastor Jess na tuwing magsasabi ng parable ang Panginoon, makinig ang may pangkinig. Makinig kayo. In the Revelation 2, sinabi rin yan. Makinig kayo, makinig kayo. Kasi dahil nga, kung nakikinig man tayo o pinakikinggan natin ang salita ng Diyos, hindi naman din natin sinasabuhay at hindi naman nagre-retaliate tayo sa ating narinig dahil sa laman, nagtatanggol natin yung ating kahinaan na nalihim nating ginagawa, hindi tayo mababago ng Panginoon kasi may free will tayo. Pero kung talaga tayo nitilipresyon ng Panginoon, hindi ko buti ang tagandaan ko na ginagawa natin sa ano. Kung hindi, bibigyan tayo ng Espiritu Santo na siyang magkukultivate sa ating mga puso, sa ating pananampalataya upang magawa natin ang kalooban at masunod natin at maunawaan natin pamamagitan ng Nawala si Bishop. Baka yung Espiritu signal. Santo. So yan, marami kayo ng kasama natin ngayon. Iniwan ng palinga. Huwag natin ibigin ang sumakitan na makuha mga bagay. So pagarian tayo ng Espiritu Santo. Kasi kung meron talaga tayong Espiritu Santo, nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. At hindi natutuwa sa paggawa ng masama, o hindi natutuwa sa paggawa ng mabuti para sa kapwa. At may pag-ibig. Unang-unang sabi kanina, yung the fruit of the Holy Spirit. Yes, that's true. Yung fruit of the Holy Spirit, pag-ibig. Yan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Kung meron na tayong pag-ibig, mamumunga yan ng pagpapagal, mamumunga yan ng katalinuhan, mamumunga lahat yan ng kalakasan, gandahan loob, pagtsatsaga. Sabi nga, di ba, saan sa Romans? Nagbubunga ng mga sunod-sunod na yun eh. Kaya ako, lagi ko pong dalangin, ang kapatid. Hindi sa lagi ako nagtatagumpay pag may mission o may pinagagawa ang Panginoon. Nagpapakumbaba ako na wag palakihin yung aking ito. At bumalik ako sa dati kong buhay na alam ko namang may Diyos pero nananaig yun naman. Yung mga bisyo ko sa buhay. Yung bisyo ko sa buhay. Dahil yun ang pangano ng kaaway sa akin. Pero alam ko naman, pinahiran na ako, pinili na ako, at anak ako ng Diyos, yung patnubay ng Espiritu Santo, ang lagi kong inaasam araw-araw. Salamat po, Pastor Jess, sa buhay ninyo. Sa pangalan ni Jesus. Sa magawain ito. Patuloy. Salamat po. Amen. May tanong po rito kay Sister Astrid. Question po sa 1 John chapter 3 verses 11 to 15, yung word po na brother. Anyone who hates a brother is a murderer. Meaning po ba ay niyang brother ay kapatid sa pananampalataya? Unang-una, yung pinaka-context kasi ng statement na to, ito'y hinango doon kay Cain. So nakita natin doon na literal na magkapatid si Cain at si Abel. Yung isa anak ng diablo, yung isa anak ng Diyos. Pinatay ni Cain, yung kapatid niya, dahil sa selos niya, dahil sa inggit niya. Okay? So yung kwentong iyon ay dumaloy din doon sa sa iba, sa mga anak ni Abraham, si Jacob tsaka si Esau. Evil din, anak din ng diablo, bagamat magkapatid sila, pero yung isa anak ng diablo talaga, yung isa anak talaga ng Panginoon. So sa atin din, sa may parable na to, pinapakita ng Panginoon na meron talagang counterfeit sa loob natin. Minsan we call them brothers, sisters, pero talagang meron talagang anak ng diablo talaga. Kaya nga, dito sa may parable na to, pinapakita ng Panginoon. Tayo naman kasi wala tayong eye na makita kung sino sila. Diba? Pero may mga hint tayo na binigay ang Panginoon. Pero we are not yung para i-identify kung sino talaga yung kundi ang Panginoon lang talaga ang pwedeng mag-identify. Kasi nasa loob sila ng kawan, parehas sila. Pero kitang-kita mo iba yung bunga nila talaga.
So nagkokos sila ng hatred, nagkokos sila ng division, nagkokos sila ng at yung mga actions nila, unrighteousness, ganun. So, yun po kapatid, I pray na nakatulong yan. Amen po. Ano po follow-up question po? Kung may mga ganun po kaming kapatiran o may brothers and sister po kami, paano po namin pakikitunguhan kung meron na pong hint na nakikita po na ipinagkakaloob po sa amin? Paano po ang... Hindi tayo po pwedeng mag-judge kasi we are not, Amen po. hindi po tayo tinawag ng Panginoon to judge our brothers. Alam naman natin po pwede rin kasi na totoo naman genuine talaga siyang anak ng Panginoon. Kaya lang nasa process pa siya ng growth, no, na nagtatrabaho pa lang Holy Spirit sa kanya. May mga failures pa, may mga it doesn't mean na tears na siya, na force na siya, hindi ganoon yun. So kaya nga wala tayong eye, sabi ko nga kanina. Wala tayong eye talaga para makita mo sila. Bagamat may mga ka lang, may mga hint. Pero magtsatsaga pa. Ang Diyos lang talaga makakadetermine yan sa end. Meron talagang sinet ang Panginoon ng separation. Parang yung sa may parable na pag-aaralan niya sa sunod, yung the parable of sheep and goat. Talagang meron yung time ng separation. Ipaghihiwalay talaga ng Panginoon. Siya at siya mag-determine nun, hindi tayo. Thank you po, Pastor. Amen. Amen. Meron pa? Last question po. Meron pang hahabol? May mga insight pa? Available pa po. Naniniwala naman po ako na naliliwanagan po tayo. Meron pang gustong mag-share. Wala na po. Na po tayo. Closing prayer po tayo. Amen po. Okay po. Sino po ang gustong mag-closing prayer? Amen po. Sige po. Sino po may gusto mag-closing prayer? Meron pa po ba? Wala na. Sister yata, Yes po. Yes po. Yes po, Pastor. Meron pa? Wala na po. Amen. Bago ang lahat, bago po tayo magpapasalamat po ako sa inyo na sa pamagitan po ng calling po natin, nabibigyan po tayo ng pagkakataon upang mag-aral ng mga salitang. Tunay nga, ang hope po natin, ang Panginoon Diyos lamang. Amen. Salamat po sa gabing ito sa bawat isa. Nawa pagpalain po tayo. Nawa patuloy po tayong patnubayan sa lahat po ng aspeto ng ating mga buhay. Amen. So, thank you po, Pastor, sa mga kapatid ko po ngayon. At purihin ng Panginoon Diyos sa bawat buhay po natin. Amen. Pastor Art, pwede pong closing prayer po. Pasasalamat po sa gawain ito sa gabi ito. Yes po. Salamat din po. Mga kapatid, tayo manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit. Mapangyarihan sa lahat. Diyos Ama, nagbibigay ng pagpapala sa dito kami. Maraming salamat po sa inyong pagpapalang spiritual. Pagbabago namin buhay at pananaw sa pamamagitan namin kapatid na si Pastor Jess. Kanyang salamat po sa kanyang buhay, Panginoon. Papatuloy meron siyang katapangan, ihayag ang katotohanan. Hindi para kami i-condemn, kung hindi, turuan kami. Kung meron man kami mga pag-aalinlang at mga bagay na nagagawa ng lihim. At yan naman ang nais ng Panginoon. Magturuan kami sa bawat isa. Salamat po ngayon sa gabing ito, Panginoon. Sinamahan kami ng banal mong Espiritu, Ama. Nawa, kung meron ka pang nakikita sa amin, Ama, mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Sa gitna ng mga paglilingkod, paglalakbay namin sa paglilingkod ng palataya, Ama. Tulungan mo kami, kahabagan mo ang bawat isa, Panginoon. Nawa, lagi kami kumbig na turuan ng banal na Espiritu at maging sa gawain ito, Panginoon. Turuan mo kami na malaman ang iyong kalooban, masunod ang iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon. Hindi namin kaya. Wala kaming kakayanan. Inaasa namin sa ito, Ama, sa pamagitan ng iyong bugtong na anak. Lagi niyo kaming haplusin ang iyong pagmamahal at nubayan ng banal na Espiritu sa panahon na nagugulimayanan kami, panahon na nalito kami, sa panahon na natutokso kami,
Sa panahon na nagagalit kami sa aming mga kapatid maging sa kaaway. Sa panahon na hindi kami makapagpatawad. Sa panahon na nawawalan kami ng pag-asa. Nawa tulungan mo kami maalala ka namin sa lahat ng bagay. Amen. Tulungan mo kami, Panginoon, palakasin ang aming kalooban. Yan mo kami ng divine protection sa panunukso at paggugulo ng kaaway sa aming mga ministry, sa aming gawain, sa aming pamilya, sa aming buhay, Panginoon. Tulungan mo kami sa lahat ng oras, Panginoon. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu. Bigyan mo kami ng divine favor, divine provision, double portion of anointing. At higit sa lahat, Panginoon, bigkisin mo kami sa pag-ibig, bigkisin mo kami sa pagmamahal, para ng palataya, iisa galing sa iyo, Panginoon, na ikaw maparangalan sa aming mga buhay, sa bawat ministeryo na pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Huwag mo pong pabayaan dahil sa aming kahinaan na may pagdating namin ng iba na Espiritu. Mahabag ka po sa amin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Tulungan mo kami makalakad sa iyong patuwiran araw-araw. Hallelujah. Maging ilaw at lasin kami, Panginoon. Palakasin kami sa aming mga kahinaan. Maging mapanalangin kami sa bawat isa. At hindi magsiraan. Hindi. Idalangin namin ng isa't isa. Upang kasama rin kami. At kasama nga kami sa mga hinirang mo at sasalubungin mo sa alapa, Panginoon. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito, sa iyo lamang ang papurit parangal magpakilanman. Sa pangalan ni Jesus, kasama ng banal na Espiritu. Amen and amen. 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 Glory to God. God bless Amen. everyone. Good night po. Shalom, Bye shalom. po. See you next week po. See you next week. Amen. God God bless. bless you all po. Merry Christmas. Merry Christmas. God bless. Purihin ang Diyos. Amen. God bless you Glory po. God bless you. Mm-mm.